Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Kung naiisip mo ba na hindi para sa iyo ang pagnenegosyo at linya-linya lang ang mga bagay dito sa mundo, mali ka. Pakinggan mo ito at tapusin ang video upang malaman mo kung bakit sinasabi kong mali ka. Intro muna tayo. I can hear destiny calling, calling out my name. Failure and dreams both are free. Ayun po, pagpatuloy po natin ang video, ano po ba ang ibig kong sabihin? Una po sa lahat, ang ibig ko pong sabihin na yung sinasabing mali ka sa sinasabi mong linya-linya dahil naiisip mo lang kasi yan. Kasi sa feeling mo, hindi mo kabisado ang pagninegosyo. Meron namang tumpak na point yun, ngunit sa ibang banda, kaya mo naiisip na hindi para sa iyo ang pagninegosyo dahil sa kategorya mo. Ano bang ibig sabihin ng kategorya? Yung mga emotional, yung mga feelings natin, yung mga kahinaan natin, yung sinasabi ng ibang mga networking business o sa mga sinalihan yung mga grupo na bawal ang mahiyain, bawal ang matatakutin, bawal ang masyadong masakit magsalita, bawal ang pilosopo, which is my point naman. Pero sa kabilang banda, para sa akin, tama po lahat yun. Tama yung nararamdaman nyo, tama yung kahinaan nyo, tama yung mga feelings na nangyayari sa inyo. Bakit ko sinasabing tama? Tama po lahat yan, ngunit nasa maling kategorya lang yung paglapat natin. So ano ba yung kategorya dapat? For example po, para mas maliwanagan kayo sa video ito, una po sa lahat, kung ikaw po ay mahiyaing tao, hindi ka marunong masyado magsalita, hindi ka masyado magaling sa public speaking, ayos lang po yan. Dahil po, gamitin nyo po yung hiyaan nyo, gamitin nyo po yung hindi pagkamarunong mo sa pagtuto. So matututunan po yan paano po magsalita. So lahat po ng bagay matututunan. For example, lahat tayo ay nanggaling sa eskwelahan. So natutunan natin na kahit hindi natin gusto ang isang bagay, kung may pinapagawa yung teacher natin na activity noong araw, kahit hindi natin gusto at ayaw natin, ginagawa natin ng paraan o diskarte para lang sa grades upang pumasa, hindi po ba? So ginagawa natin kahit hindi po tayo komportable, kasi po para pumasa, para sa grades, para makagraduate, dahil naaawa tayo sa ating magulang. Paano pa ngayon, nakatumbas po ng inyong pagsisikap, katumbas ng inyong pagkatuto ay ang pera na po. So income na. Isipin mo lang na kailangan matuto ka kung katumbas ba nitong pagiging isang magaling na speaker. So katumbas nito ay maabot mo ang aking pangarap. Bakit hindi ko gagawin, di po ba? So gagawin mo talaga kung yan ang nasa isip mo. Pangalawa, mahiyain ka. Sasabihin mo lang sa isip mo, kung pagpatuloy ko itong hiya ko, wala akong mararating. Kung katumbas naman ng pagiging isang makapal na mukha ay ang pagkapalin ng aking bulsa, bakit hindi ko gagawin? So di ba, magagawa mo lahat. Nasa dito lang yan. Pangalawa, matatakutin ka. So sabihin na natin, matatakutin kang sumubok ng negosyo, matatakutin ka sa pagbenta, baka mag-fail ka, baka masayang yung effort mo. Hindi dapat doon gamitin mo yung takot mo. Gamitin mo yung takot mo doon sa mga bagay na wala ka pang naabot. Dapat matakot ka na ang bilis ng panahon, ngunit nananatili ka pa rin sa sitwasyon na hanggang dyan na lang. Hindi ko naman sinasabi na nilolockdown yung sitwasyon mo. Dapat gamitin mo yung takot mo na para magkaresulta ka, dapat may gawin ka. Hindi para sa sarili mo lang, kundi para sa pamilya mo upang may marating ka sa buhay. Dahil pag ikaw naman ang nagkaresulta, ikaw din ang nagbibenepisyo at ikaw at ang pamilya mo ang magiging komportable ang buhay. So yun lang naman, dapat nasa kategorya lahat ng nararamdaman natin. Pangatlo, ikaw ay emosyonal. Hindi po bawal ang pagiging emosyonal. Kahit iyakin ka pa, kahit ikaw pa ay masyadong emosyonal nga, sabihin na natin, hindi po yan bawal. Paano po ba? So gawin mo, gamitin mo yung pagka-emosyonal mo sa tamang paraan. Paano po ba maging tamang paraan? So dapat maging emosyonal ka na anong taon na ngayon, ilang taon ka na, wala pa rin nangyayari. Doon ka dapat maging emosyonal. Huwag kang maging emosyonal na kapag sumubok ba ako nito, mayroon bang mangyayari. Mali kasi na ginagamit natin yung emosyonal sa paraang meron tayong oportunidad. Huwag nating kontrahin ang oportunidad sa pagiging emosyonal. Dapat yung kontrahin natin ay yung sitwasyon natin na wala pang nangyayari sa buhay natin. Doon ka dapat maging emosyonal, doon ka dapat matakot. So gamitin mo lang sa tamang paraan. Kung ikaw naman ay masyadong matapang, pilosopo, ikaw naman ay masyadong masakit magsalita, pwede pa rin gawin mo sa tamang kategorya yan. Gamitin mo sa tama yung masakit na pagsasalita mo, doon mo dapat ilapat yan, doon mo ilapat yan sa mga tao nagni-negative sa'yo, yung hinihila ka pababa. Doon ka dapat kumontra, hindi sa mga taong tinutulungan ka na imbis tinulungan kang umangat, doon mo ginagamit yung masakit na pagsasalita mo.
Kung ikaw naman ay pilosopo, huwag mong gamitin sa mga taong tumutulong sa'yo, sa mga taong nagme-mentor sa'yo, doon mong gamitin dapat yung pagpipilosopo mo sa mga taong nanghihila sa'yo pababa at sa mga taong nagninegatibo sa'yo o kumukontra sa produktong sinishare mo sa kanila. So doon mo dapat ilapat yung pagiging pilosopo mo. At yung pagiging matapang mo, dapat maging matapang ka, hindi doon sa mga taong tumutulong sa'yo. Huwag mong kontrahin, lalo na po yung nagbibigay ng oportunidad. Hindi ka dapat doon nagiging matapang. Doon ka dapat matapang sa sitwasyong negatibo. For example, nasa sitwasyon ka na kahit kadugo mo, pamilya mo, barkada mo, kaibigan na close mo, kinukontra yung gusto mong maabot, doon ka dapat maging matapang, doon mong gamitin yun. So, ang point of view ko po dito sa video ito ay gamitin mo lang ng tama kung ano ang nasa puso mo. Hindi po bawal lahat yan dahil iba-iba po na tayo ng mga feelings, nararamdaman, emosyon, iba-iba. Ilagay lang natin sa kategorya. Yun lang ang ating nagawa. Dahil pag nalagay mo sa kategorya ng mga nararamdaman, meron po nangyari at magiging maganda yung resulta lahat sa lahat ng effort mo. So, yun lang po yung binibigay ko na motivation. Sana po yung makatulong. So, malayo pa po ang iyong mararating kung magpapatuloy ka. Isipin mo, mahirap tong ginagawa mo, pero mahirap ka pa rin kung aayawan mo to. Buti sana kung iiwan mo ito, naging mayaman ka. Ang problema, mahirap ka pa rin. Pipili ka na lang ng hirap. Ito na lang hirap na to, nasa primero lang naman, nagiging mahirap. Ilang taon? 1 year, 3 years, 5 years, posibleng hindi ka magtatagumpay kung ito lang yung ginagawa mo. So, itong video na ay talagang maiintindihan kung nasa network marketing ka lang sa Health World Green Barley sa mga kasamahan ko. So, sana po yung makatulong sa inyo at gawin niyo po ang tama sa lahat ng bagay. Tama para sa inyong grupo at para sa pamilya niyo at sa Panginoon. So, wala kang naglalima po ito lahat nakasima. O dapat may takot ka din sa Panginoon at mag-iba po yung integridad at isa puso niyo po lahat. Yun lang po. God bless po sa ating lahat. Wonderful morning po mga ka-Health World Green Barley.